Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi at syempre eto magbabasa ulit tayo. Yung nababasa natin mga kasawi na ating sender, puro mga kabit. Ayan, eto na nga ang ating sender mga kasawi ay isang babae. Kanyang pinapa-advise sa atin. Ayan, idol si Mr. ko, sinampal niya ako, aray ko po. Dahil nahuli niya ako na may babae siyang kasama. Ano kaya ang maganda kong gawin, idol? Sana matulungan mo ako, please, idol, para alam ko kung paano ang gagawin ko kasi litong-lito na ako sobra. Ayan, kawawa naman yung ating isang sender dahil sinampal, ayan, ni Mister dahil nahuli nga niya na may kasama itong babae. Bakit nga ba mga kalalakihan, no? Ganito, kapag gawan sila talaga nahuhuli sila, galit na galit ay magbibigay tayo ng ating advice. Para sa ating sender, kapag once sinaktan ka ni Mister dahil lang kamo sa naabutan mo or may kasama siyang babae, so ibig sabihin napakasimple lang ng gagawin nyo. Ganito lang yan, wag kang mag-iiskandalo. Unang-una, kapag ka naabutan mo, syempre normal yan na sobra tayong nasasaktan, sobra tayong guguho na yung mga mundo natin. Yung para bang hindi natin alam kung anong gagawin natin dahil nadadala tayo ng ating galit, tensyon, at higit sa lahat, yung bugso ng damdamin natin, hindi natin nakokontrol. Kaya minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating asawa, normal, lalo na sa mga kabit ng ating mga asawa. Kaya yung ending ay, nasasaktan tayo dahil bakit nga ba? Dahil sinasaway tayo ng ating mga asawa na tama na, wag nang papatulan, wag mong saktan ang kabit, 'di ba? Pero syempre tayo mga legal wife, ang nagiging masakit kasi nito, instead na tayo yung suyuin ng ating mga mister, pero ang nangyayari ay mas pinapahalagahan pa nila ang kanilang kabit at talagang pinapakita pa sa atin na sobrang mahal na mahal nila ito kumpara sa atin. Kaya tayo mga legal wife ay talagang nagagalit ng sobra-sobra sa ating mga asawa kapag once na ganito yung tinatrato sa atin ng ating mga mister, kapag once na nahuhuli natin na meron na sila ng ibang babae. Syempre sa ganitong sitwasyon mga kasawi, mahirap naman talaga na ikalma yung ating mga sarili. Pero kapag dumating sa punto na talagang ganito yung mangyayari, laging tatandaan na huminga ka ng malalim. Ayan, napakasimple lang. Sabihin mo sa asawa mo na mag-usap tayo mamaya, pumunta tayo sa barangay. Napakasimple at madaling gawin mo kaagad ay pagsabihan mo ang pamilya ng iyong asawa at sa pamilya mo para nagiging aware ang pamilya niya at pamilya mo na talagang ang asawa mo ay nagluluko na at meron na kabit na iba ito mga kasawi, 'di ba? Kasi kapag once hindi mo agad ito sinabi, baka mamaya ay mapabaliktad ka pa ng asawa mo. Sasabihin niya na gumagawa ka ng kwento at ikaw mismo pala ay ang nagluluko. Pero hindi yan totoo, 'di ba? Para lang makampihan siya ng kanyang pamilya. Siyempre mga kalalakihan, nagagawa at gagawa yan ng paraan para sila ay makalusot sa kanilang pamilya, para hindi mabaling ang galit sa kanya, para ang galit ng pamilya niya ay mababaling sa'yo, 'di ba? Kaya kapag ganitong sitwasyon, mas maganda magsalita ka kaagad sa pamilya niya at sa pamilya mo para aware yung both side ninyo. Loko na yung anak nila at higit sa lahat, kapag ganito ay ibalik mo na ang kanyang anak doon sa nanay nila, magulang nila. Kung mas maganda naman ay pumunta kayo ng barangay, ipatawag mo yung asawa mo at ang kanyang pamilya at ang pamilya mo para mag-usap kayo ng maayos at sabihin mong binabalik mo na yung asawa mo, ayan, sa kanilang pamilya o magulang nila dahil ayaw mo na kamo ng sakit ng ulo, lalo kapag once nasasaktan na tayo ng isang lalaki, nabubugbog na tayo, nasasaktan na tayo. So, ibig sabihin niya, pwedeng mauulit at mauulit at mauulit yan dahil once na pagbubuhatan ka na ng kamay na isang lalaki, pwedeng mauulit yon dahil hindi na sila magdadalawang isip na patitikman ka ng sampal or talagang physical na mas malalang sakit mga kasawi. Laging tatandaan yan sa mga kababaihan. Dapat wag tayo magiging martir. Kapag once kahit mahal pa natin yung ating mga asawa, pero kapag sobra-sobra na, pwede tayong, ayan, wag nang maging martir. Kailangan mahalin natin yung sarili natin. Laging tatandaan. Mahirap maging
TANGA sa mga kalalakihan, 'di ba? Yung pinagmumukha kang na parang iwan lang palagi, pero sila naman yung nagmumukhang alam niyo na pa-victim, 'di ba? Tapos ikaw yung bumabaliktad na ikaw yung nagluloko, laging tatandaan niya sa mga kababaihan. Kaya kapag ka ganito, ganyan, mag-move on ka na lang kasi balang araw ipagpapasalamat mo sa Panginoon kung bakit nagloko yung asawa mo at nakapag-move on ka kasi may darating na tamang tao para sa'yo. Yan po mga kasawi yung ating advice sa ating sender. Naway naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share, pag-comment. So kung hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.